Sabi tayo. Lord.
tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa isang Diyos na napakabuti, makapagin at mabiyaya. Amen?
pagpapala at biyaya sa atin na maging kaibigan ng lumikha ng lahat ng mga bagay. Puri po natin inayag ng ating pagmamahal sa ating Diyos by singing our prayer song, What Love by God. Ng Diyos ay isuko niya ang pinagmumula anak para sa ating pag-usahan. What love my God, bring it down to earth. What King would say, Lord,
sa atin. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin sa umagang ito. O dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa inyong provisyon at providensya na siyang laging inyong pinagkakaloob para sa aming ikabubuti upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, sa pagtatapat sa iyo, sa pagbibigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, O Diyos, tunay na Ikaw ay walang katulad, Ikaw ay nag-iisa, Ikaw ay walang kapantay, walang sino man may kukumpara at may hahambing sa iyo. Ikaw ay butangin sa iyong mga katangian, sa iyong pagmamahal, sa iyong habag at biyaya, O Diyos. Wala kang katulad sa aming mga buhay. Ang kabutihan mo ay sukdulan sa aming mga buhay, sa kabila ng kami ay hindi karapat-dapat, O Diyos. Sa kabila ng napakarami namin mga pagkukulang, Ikaw ay nananatiling tapat, nananatiling mabuti, nananatiling mahabagin, mapagmahal sa aming mga buhay, Panginoon. Sa dami ng aming mga pagkakasal kahapon, dapat sana ay hindi na kami nagising kanina, subalit nandito pa rin kami, Panginoon. Taglay-taglay ang lahat ng kabutihan mo dahil napakadakila mo, Panginoon. Kaya tunay na karapat-dapat kang paglingkuran, tunay na karapat-dapat kang sambahin, papulihan sa Espiritu at katotohanan. Tunay na dapat kang pag-alayan ng aming buong buhay, buong puso, buong isip at buong kaluluwa. O tulungan mo nga kami, O Diyos, na ang aming paglilingkod sa iyo ay maging karapat-dapat, ay maging karapat-dapat, kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Hugasan nilisin mo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga karapitan. Nangako ka sa iyong mga salita na kung aming ipupunisal ang aming mga pagkakasala, Ikaw ay tapat at matuwid na kami ay iyong papatawarin, O Diyos. Papatawarin mo kami hindi dahil sa anumang meron sa amin o hindi dahil sa anumang mga salita na binitawan namin. Hindi papatawarin mo kami dahil sa ginawa ng iyong buntong na anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan iniligis niya ang kanyang banal na dugo para sa katubusan at kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa banal na dugo ng iyong buntong na anak. At dahil dito, O Diyos, kami ay may kasiguraduhan mula sa iyong mga salita at mula sa iyong mga pangako na kami ay nakakatanggap ng iyong pagpapatawad sa tuwing kami ay magpupusa sa iyo ng buong puso ng aming mga pagkakasala, O Diyos. Kaya salisingin niyo po ang aming mga puso sa oras na ito. Pagindi po lahat ng mga bagay, Panginoon, maging sa aming mga puso at sa aming mga isip. Nakikita mo ang lahat ng mga bagay, maging ang mga bagay na hindi nakikita ng tao at ng aming mga sarili ay nakikita at nababatid po ninyo. Kaya Lord, sa habag mo at sa iyong biyaya, Panginoon, kami muling lumalapit, naniningkod at nagpapakumbaba. Nandito po kami at humihingi ng pagpapatawad po ninyo at paghuhugas. At nawa, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming mga buong puso at taus-pusong pananambahan sa umaga nito. Tanggapin po ninyo ang pinagsama-sama po namin dinig, puso at kaluluwa upang ikaw ay itaas, upang ikaw ay purihin, hindi lang sa aming kalagitnaan, kundi sa aming mga buhay at sa aming mga lugar na mamidalal ng Diyos. Patuloy ka namin maitaas. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sa bawat isang nandito at ang bawat isa ay naghanda upang makaparito at makasama at makaisa ang iyong mga tinawag dito po sa lugar ng Barangay Santa Rosa dito sa
pundasyon upang kami ay magsama-sama sa layunin na ikaw ay aming itaas at sa layunin na kami ay makasunod sa iyong kalooban at sa iyong mga utos, sapagkat iyong tinagubili, O Diyos, na huwag naming pabayaan ang mga pagtitipon katulad ng ugali ng iba, sapagkat ang araw ay nalalapit na. Kaya, O Diyos, salamat po sa bawat isang nandito at hindi nakakalimot sa iyong kalooban, hindi nakakalimot sa iyong utos, at may pagsusumikap na ikaw ay itaas at purihin sa kanilang mga buhay, sapagkat tunay na kararamdaman, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, ihanda mo po ang bawat puso at bawat isip, at paunahan mo po ang aming pagtitipon, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas na puso, pangunawa, lalo higit sa pakikinig ng iyong mga salita. Patuloy paghariin po ninyo ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa aming mga buhay na naasupungan mo sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Maraming salamat. Dalangin ko, Diyos, ang mga kahilingan, suliranin at kabigatan ng iyong mga anak na nandito. Pati po ang bawat problema, Panginoon, at kabigatan sa kanilang mga puso. At ito po ay dinadalangin ko po sa inyo. Marahil ito po ay problema sa anak o sa magulang, sa kapatid, o sa ibang mga bagay. O Diyos, ano man mga kabigatan ito, problema sa trabaho, sa eskwela, sa bahay. Lord, bigyan mo po ng katugunan at suliran at katugunan sa kanilang mga suliranin. Bigyan mo po ng katalinuhan at kalakasan ng bawat isa na ito po ay amin pong malagpasan ng nakagulog sa iyong harapan. Gayon din, O Diyos, huwag mong hayaan ang mga bagay na ito ay magsilbing instrumento upang maisod at matapat ang bawat isa, kundi bagkus ito'y maging instrumento upang lalo kaming magtiwala sa iyo, upang lalo kaming lumago sa iyong harapan at lumakad sa iyong pagmamahalan. Tulungan mo rin ang bawat isa sa kanilang mga pangangailangan sa pinansyal at sa ibang mga bagay, Panginoon, lalo na ang mga nagtatapat sa iyo. Pagpalain mo po sila at patuloy na ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan at pangangailangan at higit pa ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong kalulugod, O Diyos. Pagtipunin niyo ang hirap ng buhay, pagtipunin niyo ang hirap ng trabaho, lalo na po sa lugar na ito, sa bansang ito. Subalit, nakikita mo ang iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa iyo, na patuloy na nagmamahal sa iyo at nagsusumikap sa kabila ng mga paghihirap sa buhay na ito. Lord, pagpalain mo po sila at ihatid mo po sila sa kalagayan na kung saan ma-enjoy po nila ang iyong mga provisyon at ang iyong mga biyaya ng may kasalanan, Panginoon. At nawa, kung ito'y pagkaloob po ninyo, ay lalo po silang magtapat sa inyong harapan. Sapagkat habang nagtatapat po kami, ay nagtatanim po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Habang dumadami ang aming itinatanim, ay dumadami rin ang aming mga aanihin. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala rito sa kadahilanan ng karamdaman. Pagalingin niyo po sila. At yung iba, Panginoon, na wala rito dahil sa ibang mga bagay, ay Lord, kayo po patuloy na magpaalala sa kanila. Sa mga kapatid namin na wala dahil po sa nasa ospital at kanilang anak, katulad po si Ate Lani, Panginoon, Lord, hinihiling po namin na pagaling niyo po si Baby Zane, Panginoon, sa lalong madaling panahon, Panginoon, at nakapigil niyo ng katalinuhan itong doktor na ipinigil sa kanya, na kung saan mabigay po niya ang mga naming gamot at akmang mga medisina para sa kanyang karamdaman upang mapabilis po, Panginoon, ang kanyang paggaling. Nung lunis pa po siya doon, Panginoon, at ngayon po ay linggo na, isang linggo na po siya doon, Panginoon, at
dinidischarge, Lord, nawa po, Panginoon, kumilos po kayo, kumilos po katawan ni baby. At patuloy maranasan po niya ang inyong pagpapagaling. Pagkalugurin ang kanilang mga pangangailangan ng Diyos. Dalangin ko rin kung meron po may mga karandaman po na nandito, pagkalugurin niyo rin po sila. At kung meron po kami mga mahal sa buhay na may karamdaman, pagkalugurin niyo rin po sila. At tulad po ni Madam Cecil, ni Ma'am Lina, ni Ma'am G, at ni Sister Tess, sa lugar po ng Escalera, Lord, sa habag mo at biyaya, Panginoon, ikaw lang ang makakapagaling mo sa kanila. Kaya Lord, sa iyo po namin sila itinatagubilin at ang kanilang kagalingan at kalusugan. Salamat po sa aming mga walang karamdaman. Patuloy ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalusugan. At pinupuri ka namin, Panginoon, ang aming mga katawan ay umaandar ng maayos, Panginoon. At nakakakain kami ng maayos at lahat ng ito ay dahil sa kabutihan at biyaya mo. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang gawain ito, maging ang gawain sa Escalera. Patuloy ka pong tumawag, O Diyos, ng mga iniwag at mga pamilya sa iyong dakilang pagdiligtas at makasama po namin sila sa paglilingkod ng matapat sa iyo. Mahal po namin kayo, O Diyos, at wala po kami ibang nais kung hindi ang maitas kayo sa aming mga buhay. Patuloy mahabag ka rin dito sa aming bansa, Panginoon. Sa dami po ng kaguluhan sa mundo ay napakaraming kaguluhan dito po sa aming bansa. Ang aming mga government officials, Panginoon, bagamat hindi panahon ng eleksyon, ay ulit ka pa rin ang umiiral sa kanila ang mga pansariling interes. Lord, magkayo po kayo ng mga leader sa aming bansa na may tunay na takot sa inyong harapan at susunod sa inyong kalooban, Panginoon. At nakakita po kami ng mga iilang leader sa aming bansa na tunay na pinapangunahan ang kanilang mga lugar ng may takot sa iyo at may pagmamahal sa tao, Panginoon. Katulad po ni Mayor Vico, Panginoon, na kung saan talagang pinapakiral niya ang matuwid na pamumuno. Nawa, padamihin niyo pa po ang mga katulad ni Mayor Vico at kung pinulubin po ninyo, bigyan niyo po kami dito sa aming lugar ng Mayor na katulad po niya. Lord, patuloy mo pong i-bless ang bawat isa at nawa, O Diyos, ay huwag mong hayaan na matapos ang aming pagtitipon nang hindi po kami nakakatanggap ng iyong mga pagpapalang espiritual. Dalangin ko rin, O Diyos, na tulungan mo po ang bawat isa na sa aming pakikinig ng iyong mga salita, ito po ay maging lubos na maliwanag at malinaw sa aming mga buhay. Purihin ka sa umaga nito, O Diyos. At lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas at napapat Diyos na si Jesus. Amen. Salamat po. At tayo po'y maaari na makaupo. Salamat po sa inyong pagsitaga po mula sa ating pag-aawitan hanggang sa ating panalangin ay sinamahan niyo po ako purihin ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa umagang ito. At wala ng ganito. Okay. So, ang ating series of lesson ay nasa aklat ng 1 John at tayo ngayon ay nasa kalagitnaan ng chapter 2. At dahil po dyan ay tumakot tayo at tumungo sa aklat ng 1 John o chapter 2. Mag-umpisa po tayo sa talatang 12. Last week ay tinalakay po natin ang talatang 6 o 7 hanggang 11 na nagpaalala sa atin na bilang mga tunay na mananampalataya ay tayo po dapat ay mayroong pagsunod sa Panginoon, sa
pagmamahal sa mga kapatid. Hindi mo maaari na ang isang iniligtas ng Diyos ay hindi masumpungan sa Kanya ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasumpungan sa tunay na pagsisisi at pananampalataya, ay eventually po sa ating pagpapatuloy mga kapatid, masusumpungan sa atin ang pagsunod sa Diyos. Amen? Hindi po maaari na tayo po ay nagpapakilalang mga Kristiyano, subalit wala tayong pagsunod. Napakalinaw po sa salita ng Diyos na ang mga nasa Panginoon ay mayroong pagsunod. At yung wala sa Panginoon ay walang pagsunod. At sila po'y tumatalikod. Ano po? Ayon sa talatang 11. At hindi lang yan, meron din tayong pagmamahal sa mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo po ay nakikipag-isa sa ating mga pagtitipon, isang patunay na mahal natin ang mga kapatid dahil lagi tayong mayroong pananabik na sila ay makapiling at makaisa sa pag-aawitan sa Panginoon. Isipin po ninyo kung halimbawa wala po kayo at kami lang dito ng pamilya, hindi po ganun na nakakatuwa ang pag-aawitan at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nagiging katuwaan po ito, kasiyahan, dahil hindi lang nandito kami, kundi nandyan din po kayo. At tayo po'y sama-sama na nagpupuri sa Panginoon. Kaya ito po ay itinalaga ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng isang araw na tayo po ay magsama-sama at magtipon sa layunin na purihin at sambahin ang nagligtas sa atin sa isang dakilang pamamaraan. Amen? So this time, basahin po natin ang ating teksto na masusumpungan. Simula po dito sa talatang 12 hanggang sa talatang 17. 1 John chapter 2, verse 12 hanggang verse 17. Sabi po niya, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. I write unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. Verse 14, I have written unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abides forever. Pagpalain po ng Diyos, ito mga salita, tayo po'y sumadaling manalangin ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, na kung saan ang inyong mga salita, O Diyos, ay aming pong binuksan at binasa, at ngayon, ito po ay aming pag-aaralan. Panginoon, dalangin ko na kami ay pangunahan po ninyo ng inyong banal na Espiritu. Siya po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Siya po ang magbigay ng bukas na puso at bukas na isip sa bawat isa sa amin, at bigyan din niya kami ng kakayahan ng mga bagay na ito ay aming maintindihan at maunawahan, at siya po maghatid sa amin
sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po ang oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, pamamagitan po natin ang ating pong mensahe sa umagang ito, a love that is hostile to God. A love that is hostile to God. Ibig sabihin po, mayroon pong pagmamahal na hindi nakakalugod sa Diyos at mayroon pong pagmamahal na sumasalungat sa Diyos. At ito po ang pagmamahal na ating pag-aaralan sa umagang ito. So, kung napansin niyo po sa ating teksto, po sa talatang 12, 13, at 14, binanggit po yung salitang I write ng paulit-ulit. Actually, binanggit siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, binanggit siya ng 6 na beses sa loob ng 3 talata. In fact, bago pa po ito banggitin dito sa mga talatang ito, sa mga unang talata na ating pinag-aralan mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 2, ay ito'y paulit-ulit din pong binanggit. At lagi pong sinasabi dito ni Apostle John ang my little children. So sa verse 12, ang sabi niya, I write unto you, little children. So sa panahon nito, si San Juan ay talagang, sabi ng iba, ay nasa 90s na siya, sa edad na 90s. Or meron pa nga yung iba, sinasabi nila, baka nasa 100s na siya sa mga panahon ito. At pinagkalooban po siya ng mahabang buhay. At sa mga panahon ito, patay na po ang lahat ng mga apostol. At si Apostle John na lang ang buhay. So, ibig sabihin po, siya na yung pinakamatandang mananampalataya sa panahon ito. Kaya ang lagi niyang bukang bibig sa kanyang mga sulat ay aking mga anak. Po, dahil yun po ang kanyang pagturing upang ipahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga kapatid. So sabi niya, my little children. So ipinapakita po niya ang kanilang napakalapit na ugnayan, ang kanilang napaka-intimate na relasyon bilang mga magkakapatid sa Panginoon. At ang sabi niya, because your sins are forgiven you, for His name's sake, I write unto you. So, ang kadahilanan po, sabi ni Apostle John, kaya isinulat ko ito sa inyo, ay sapagkat kayo ay nakatanggap ng pagpapatawad sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat tunay nga naman, mga kapatid, na walang kapatawaran sa ibang pangalan. Tama po? Ay hindi po tayo patatawarin ng Diyos kung tayo ay tatawag sa Diyos sa pangalan ni Pastor Eric. Amen? Panginoon, patawarin niyo po ako sa pangalan ni Pastor Eric. Kami, wala pong kwentang panalangin doon, mga kapatid. At baka nagkakasala pa tayo pag ganun po yung ating panalangin. Amen? Wala rin pong kabuluhan na tayo po itatawag at hihingi ng patawag sa Diyos sa pangalan ng iba. Katulad ni yung ginagawa po ng iba na humihingi po sila ng tawad kay Maria at sa ibang mga santo. At yung iba, humihingi sila ng tawad sa pare sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Tama po? Father, patawarin niyo po ako, ako po'y nagkasala. At sasabihin naman ng pare, kahit wala siyang kakayahan na magpatawad ng kasalanan, ikaw ay aking pinapatawad. Abay, kung makasalanan ka rin, anong karapatan mo na magpatawad ng kasalanan ng iba? Tama po? Kaya mga kapatid, ang sabi ni John, dahil kayo ay nakatanggap ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kaya ako'y sumusulat sa inyo. Amen? Hindi ko siya sumulat doon sa mga tao na walang pagkilala sa Panginoon.
hindi po siya sumulat sa mga tao na hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Siya po'y sumulat dito sa mga mananampalataya. Pag sinabing ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran, ibig sabihin ikaw yung nasumpungan sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Amen? Ikaw yung nasumpungan na nagmamahal at sumusunod sa Panginoon. Ikaw yung nasusumpungan na nagmamahal sa mga kapatid. At sa mga susunod na talata, isa po niya sa grupo ang mga mananampalataya. Verse 13 sabi niya, I write unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. So, nung nakaraan, napag-aralan mo natin na itong phrase na that is from the beginning, ang tinutukoy po nito ay ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, na kung saan, bago pa siya nagkatawang tao, He was already there, existing as divine, existing as God, even from the beginning. Hindi katulad natin, hindi mo natin pwede sabihin na tayo po ay nag-i-exist from the beginning. Di ba? Hindi mo natin masabi na nandun na tayo nung simula pa. Kung nandun na tayo nung simula pa, sige nga, ikwento nga natin kung anong meron nung simula pa, bago nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Wala po tayong alam. Tama po. Subalit, ang ating Panginoon Jesucristo, ang sabi po niya sa Book of John, before Abraham was I am. Sabi po niya, bago pa si Abraham, ay nandun na ako. Kaya, pag nakita mo natin itong mga katagal nito na nagsasabi, we have known Him from the beginning, ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng pagkilala sa Panginoon at sa Kanyang pagka-Diyos. Ano po? So, sabi niya, unto you fathers, because you have known Him that is from the beginning, I write unto you young men. Ito naman po sa mga mas nakababata sa loob ng church. Ano po? Yung mga fathers na tinutukoy dito, ito yung mga mas matured na mga Kristiyano. Yung mga medyo bago, I write unto you young men. Sabi po niya, because you have overcome the wicked one. So, anong ibig sabihin po nito? Na nagapi na yung masama. O nagapi na yung si Satan. Ano po? Ano pong ibig sabihin nito? Na you have overcome the wicked one. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at tayo po'y naligtas, yun po ang tinutukoy dito ni John na ating nagapi. Ibig sabihin na wala na siya ng kontrol sa atin, na wala na siya ng kakayahan para tayo ay alipinin dahil sa ating pagkakasala. Dahil binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos upang magtagumpay mula sa ating mga pagkakasala. At kaya sabi niya, I write unto you young men because you have overcome the wicked one. In fact, basahin po natin itong chapter 4 and verse 4 ng 1 John. Sabi niya, you are of God, little children, and you have overcome them. So, ano pong ibig sabihin niya rito na you have overcome them? Ito po yung mga false teachers at yung kanilang false teaching. Ano po? Ibig sabihin, nakalaya na po sila sa mga kasinungalingan ng diablo, sa mga maling turo, dahil sa katotohanan sa salita ng Diyos. So sabi niya, you are of God, little children, and you have overcome them. Because greater is He that is in you than he that is in the world. And sa 1 John chapter 5 and verse 4, ang sabi niya, for whatsoever or whosoever is born of God overcomes the world. So nakita mo ninyo, kung sino man ang ipinanganak ng Diyos, ano po? Mula sa itaas. O ibig sabihin, kung sino man ang nakaranas
ng pagpapanganak na muli ng Diyos. Ang sabi niya, overcomes the world. Hindi lang yung diablo, hindi lang yung wicked one, kundi maging yung sanlibutan. By saying the world, dito po sa talatang ito, ibig sabihin, hindi yung world na, halimbawa, yung mga puno, yung mga hayop, hindi po yun, yung mga bagay na yun. Kundi ang tinutukoy po rito na world ay yung mga kasamaan sa mundo nito. Yung pong mga sistema, yung pong pamamaraan at kaugalian ng sanlibutan na pinapakiran niya laban sa Diyos. So yun po yung tinutukoy niya rito. Ano? This is the victory that overcomes the world. Ano po yun? Our faith. So ibig sabihin po mula nung nasumpungan mo tayo sa tunay na pananampalataya, tayo po ay nasa panig na ng pagkatagumpay. Amen? Tayo po ay wala na sa panig ng kabiluan. So ito po yun, mga kapatid, ang tinutukoy niya, young men, sabi po niya, I write unto you because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. So iba't ibang level po ito na maturity. Yung sa fathers, you have known Him, that is from the beginning. Ibig sabihin, yung kaunawaan po nila at relasyon nila sa Panginoon ay nandoon na po sa mga malalalim na bagay na may kinalaman sa katotohanan. Ano po? At itong sa young men ay nandito pa lang sa pakikipagbaka sa kanilang mga kahinaan sa buhay at sa kanilang mga pagsubok. Samantalang yung mga fathers ay nalagpasan na nila itong mga bagay nito at nandoon na sila sa patuloy na paglago sa Panginoon. Itong mga young men, nandito pa sa pakikipagbaka sa maraming bagay sa buhay. Alam po ninyo, totoo po ito. Pag bago ang mananampalataya, marami kang mga pagsubok sa buhay. Lalo na yung mga may kilala sa iyo, yung mga pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo. Magiging pagsubok sa iyan dahil sabihin nila sa iyo, ano ba yung pinasok mong yan? Nagbabanal-banalan ka na dyan. Katagal nyo naman magsimba. Yung mga ganung bagay po, minsan ay nagiging hadlang sa iba. Samantalang kung ikaw ay malago na sa Panginoon, wala na po yung mga bagay na yun. Hindi mo na pinapansin. Samantalang kung medyo bago ka pa lang, medyo yung mga ganung bagay, may kirot, minsan, mapapatanong ka, Panginoon, naglilingkod na ako sa iyo, bakit may ganito pa? Dahil, patungo ka pa lang doon sa paglago. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid, na maglingkod sa Diyos. Amen? At ang sabi niya dito, little children, because you have known the Father. So, itong mga mas bagong mga mananampalataya, nandun pa lang sila sa punto na sila yung mga bagong ligtas pa lang. So, nakita natin yung level ng maturity. And then sa verse 14 sabi niya, I write unto you fathers. Sabi na naman niya. So, inulit na naman niya yung fathers. Anong sabi niya? Because you have known Him, that is from the beginning. Inulit na naman niya, di ba? At sabi na naman niya, I have written unto you, young men, because ye are strong. And the Word of God abides in you. So, yung sa fathers, mga kapatid, hindi nagbago yung pagsasalit, yung mga sinabi. Yun pa rin. You have known Him from the beginning. Kasi pag naabot mo yung certain level na maturity sa Panginoon, ano na lang yun parang sa biyaya ng Diyos, i-maintain mo na lang yun. Amen? Pero itong mga young men at itong little children, ay patuloy pa rin sa paglago. At ang nagiging halimbawa natin ay yung mga fathers. Kaya kung kanina sa young men, ang sabi niya, you have overcome the wicked one. Ang sabi naman niya ngayon sa mga young men, because you are strong
and the Word of God abides in you. So, kanina, you have overcome the wicked one. Ngayon, ang sabi niya, dahil malakas kayo. Bakit kayo malakas? Dahil nananatili kayo sa salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, gusto mo bang lumakas? Gusto mo bang lumago? Manatili tayo. Amen? Magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon at sa salita ng Diyos. Meron po kami isang Bible study. Lagi niyang sinasabi, lagi niyang tinatanong paulit-ulit, ano po kaya ang gagawin ko, Pastor? Kasi yung mga kahinaan ko, yung mga kasalanan ko, sa totoo lang, Pastor, kahit ayokong gawin, pero minsan nasusupungan ko na lang, o madalas nasusupungan ko na lang, nandun na ako, ginagawa ko na, Pastor. Ang sabi ko po sa kanya, ang solusyon lang po dyan, kapatid, ay magpatuloy po tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang po sa pagkinig, hindi lang po sa pag-aaral, kundi lalong higit sa pagsunod. Amen? Kaya hindi po sapat yung tayo po'y nakikinig lang. Kaya ang sabi po ni James, be not hearers only, but doers of the word. Kaya yun po yung sinabi ko sa kanya. At ito rin ang sinasabi ni San Juan sa mga katulad po natin na nagpapatuloy. At ang sabi niya, you are strong, and the Word of God abides in you, and you have overcome the wicked. So, mas detalyado na po itong verse 14, Kaya na-overcome yung wicked, ay dahil may pananatili, abiding in the Word, at ang sabi niya, you are strong. Hindi ka pwedeng maging malakas sa Diyos. Hindi ka pwedeng maging malakas sa Panginoon kung hindi ka nagpapatuloy. Tama? Naranasan nyo naman yan. Yung mga panahon na nadapa kayo, o huminto kayo, at yung mga panahon na yun, naramdaman nyo na mahina kayo sa Panginoon. Kahit nasabihin nyo pang, yung mga panahon yun, hindi nyo naman talaga nakalimutan ng Panginoon, lagi nyo siyang nasa isip. Pero dahil nawala kayo sa salita, nawala kayo sa gawain, ramdam ninyo yung kahinaan. At tayo lahat dumaan po dyan. Amen? Kaya kung gusto natin maging malakas, magpatuloy po tayo. Ibig sabihin ng patuloy, tuloy. Amen? Hindi yung palaktaw, hindi yung tuloy yun. Hindi yung tuloy yun, laktaw po yun. Hirap pala sabihin ng laktaw na sunod-sunod. So, ang sabi niya dito, abide with the Word, magpatuloy, hindi maglaktaw na maglaktaw. Kaya yung mga iba sa atin ay palaktaw-laktaw, masasabi niyo rin sa sarili niyo na sa mga panahong lumalaktaw kayo, lumiliban kayo, ay ramdam din ninyo yung mga panghihina. Tama? Iba talaga yung kalagayan ng isang mananampalataya na nagpapatuloy. May tunay na kagalakan, may tunay na kapayapaan, may tunay na kalakasan sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya, alam niyo yung mga Kristiyano matatapat, pag nawala yan ng isang linggo o 2 linggo, parang napakalaki ng nawala sa kanila, hanggang nila yan. Pero pagka ikaw ay nawala sa Panginoon, at matagal na hindi mo ramdam, abay, dewan ko sa iyo, bahala ka dyan. Amen? Pero hindi magandang kalagayan yan sa harap ng Diyos. Pero pag ikaw ay nagpapatuloy sa harap ng Panginoon, abay ramdam mo talaga na ikaw ay malapit sa Diyos, ramdam mo talaga na yung kaugnayan mo sa Diyos ay nandyan, nagiging matibay, nagiging matatag. Verse 15, ang sabi niya, ito po, bibigyan ng detalyado yung salungat naman ng mga bagay na ito. Yung binasa natin, diniscuss natin ngayon sa verse 12 hanggang verse 14, ito po yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal ng Diyos sa atin dahil sa pagpapatawad po niya. Amen? At ito yung pagmamahal natin sa mga kapatid at sa gawain ng Panginoon. Ngayon, sa verse 15 hanggang verse 17, babanggitin naman ni San Juan ang pagmamahal na sumasalungat sa Diyos. So, kanina yung pagmamahal na ikinalulunod ng Diyos. Okay? Ngayon ang pagmamahal na hindi nakakalugod sa Diyos.
Kaya hindi po lahat ng pagmamahal, mga kapatid, ay nakakalugot sa Panginoon. Sabi kasi ng iba, love is love. Tama? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Amen? Yung may tinatawag po na pagmamahal ng sanlibutan, pero sa Bible, hindi ito pagmamahal. Ito po ay kasalanan. Tama po? Katulad ng halimbawa, lalaki ka, mamahalin mo yung kapwa mo lalaki, ng tulad sa pagmamahal sa isang babae, ay hindi mo tama sa Bible yun. Tama? At ngayon din naman sa babae, mamahalin niya yung kapwa babae. Sa Bible po, hindi tama yun. Okay? Yung iba gusto na lang nila na tanggapin na lang natin yun na tama at makisa tayo sa kanila, di ba? At karapatan daw nila yun na magmahal. Di ba? Eh kung ganyan mo ang sistema na ilalagay natin sa church, na kung ano na lang ang maramdaman natin, dapat i-respeto ng iba, at babaliwalain na lang yung salita ng Diyos, sabay mapapalayo tayo sa Panginoon. Tama? Kaya nga nandito ang salita ng Diyos para gabayan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi niya sa verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, ito po yung pagmamahal na kinamumuhian ng Diyos. Amen? At ito dapat ay pagmamahal na kamuhian din natin. Ito yung pagmamahal, mga kapatid, na kung saan, pag meron ka nito, ibig sabihin, wala kang pagmamahal ng Diyos. Tingnan mo ninyo, sabi niya, if any man love the world, the love of the Father is not in him. So, pag may pagmamahal ng isang tao sa sanlibutan at sa mga bagay ng sanlibutan, eh ang sabi rito, wala sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. At kung nasa iyo naman ang pag-ibig ng Diyos, eh wala sa iyo ang pagmamahal sa sanlibutan at sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi mo pwedeng magsama itong dalawang ito sa isang puso. Ano po? Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa sanlibutan. Bilang mga mananampalataya, saan dapat nakatuwid ang ating pagmamahal? Siyempre sa pagmamahal sa Diyos. Amen? Hindi sa pagmamahal sa sanlibutan. Mahalin natin ang mga bagay na minamahal ng Diyos. Amen? At kamuhian natin ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Or, pagmahal natin ang sanlibutan, ang kinamumuhian natin ay ang Diyos. At ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Hindi mo pwede na nag-i-exist sa atin ng sabay ang dalawang pagmamahal na ito. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa sanlibutan. So ito po, una sa lahat, ay isang utos. Ano po? Ito po ay isang command. This is the command in verse 15. Ano po? Sabi niya, love not the world. So, huwag mong mahalin ang sanlibutan. Ang sanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan. The things that are in the world. Ito po yung sinasabi niya. So again, pag sinabing world, kailangan tingnan natin sa konteksto. Ano? Pwede kasing world na lahat ng bagay na nasa mundo, or pwedeng world na yung mga tao lang, o pwedeng world na yung mga unbeliever lang. Depende po sa konteksto kung paano po ginagamit itong world. Okay? So, ibig sabihin, pag nababasa po natin yung salitang world sa Bible, hindi po pare-parehas ang kahulugan po nito. Okay? So, sa mundo, ang sinasabi niya na huwag natin mahalin ay yung mga sistema ng sanlibutan. Bakit po? Ang sanlibutan po kasi ay godless. Ano po? Ibig sabihin, ang tinuturing na Diyos ng sanlibutan ay ang sarili niya at ang diablo. Kaya sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, sabi niya, because the God of this world has blinded the minds of them who believe not. So, sabi niya, ang Diyos ng sanlibutan ito, binulag niya yung pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. So, yun po ang sinasabi nito na huwag natin mamahalin. Okay? Love of the world has taken over
the world. And it is also taking over in the church. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa sanlibutan at sa mga material na bagay ng sanlibutan, ito yung nagkahari sa sanlibutan. At ang problema ngayon, pati sa loob ng church, ito'y nangyayari din sa ilang mga tao na nasa loob ng church. Lalo na kung sa mga bata, sa mga estudyante, sa halip na minsan, ang pangarap dapat ng mga bata ay maging matapat sa Panginoon habang lumalaki sila, pero anong nagiging pangarap nila? Ang pangarap nila magkaroon ng matapos sa edukasyon, magkaroon ng magandang trabaho, tapos maglingkod sa Panginoon. Hindi. Minsan, nasa huli na sa pag-iisip nila yun Madalas ang nasa isip nila, magkaroon ng magandang trabaho, tapos makabili ng magandang cellphone. Di ba? Makabili ng magandang motor. Kaya mga inain sa mga kabataan ngayon makabili ng mga bagay-bagay na magpapasikat sa iyo. Mga bagay na magbibigay ng attention sa iyo. Ganyan po ang mga nasa isip ng marami na nasa loob ng church na mali po. Alam po ninyo yung bangka, isang bangka, kapag yan ay nasa tubig, okay lang yun. Amen? Yun naman talaga dapat Mali naman yung bangka, nandiyan sa kalsada, ganun gulong, di ba? Mali po yun. Halimbawa, isang araw, nakita niyo si brother yun, yung sasakyan na bangka na, di ba? Oh, brother, ba't naging ganyan na yung bangka ng sasakyan mo, di ba? So, yung bangka nasa tubig, okay lang yun, tama po yun, di ba? Pero yung tubig nasa loob ng bangka, mali mo yun. Lulubog po yung bangka pag gano'n, di ba? So ito yung sinasabi nito mga kapatid, na kahit nasa sanlibutan tayo, dapat yung sanlibutan wala sa loob natin, wala sa puso natin, tama? Bagamat nasa sanlibutan tayo, pero yung sanlibutan wala sa loob natin. Ganito yung nangyari sa mga Israelites nung ilabas ni Moses sa Egypt, di ba? Tapos tumawid sila doon sa Red Sea, di ba? Hinawi ng Diyos yung Red Sea sa pamamagitan ni Moses at tumawid sila doon. So nakalabas sila sa Egypt, tama? Pero nung nakalabas na sila sa Egypt, nung dumating ang oras na nagutom sila, napagod sila, nakuhaw sila, anong sabi ng marami? Buti pa sa Egypt. May sibuyas, sabi niya, may bawang. Sipin mo, ang ingganak ng damo in Egypt, itang sibuyas. O, yung misis ko nung batso ka rin, nayagan na kayo sibuyas. Mag-sibuyas yung misis ko. Pero sila sabi nila, buti pa sa Egypt, may sibuyas. Ibig sabihin, bagamat nakalabas sila ng Egypt, mga kapatid, yung Egypt, hindi nakalabas sa nila. Yung Egypt nasa puso pa rin nila. Kaya kahit nandun na sila sa wilderness, patungo doon sa promised land, ang laging nasa isip at buong bibig nila ay yung Egypt. Pag magkakaproblema sila, sinasabi nila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang para patayin? Buti pa sa Egypt! Laging gano'n, laging silang gano'n. Kaya marami ng mga Kristiyano, kahit nasa loob na ng church, minsan yung puso at isip nila nandun pa rin sa sanlibutan. Okay? So, hindi ho tama yun. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid na kahit nasa sanlibutan tayo, yung sanlibutan wala sa atin. Huwag tayong magpagapi sa mga bagay ng sanlibutan. Okay? Hindi po masama na magkaroon ng mga bagay-bagay sa sanlibutan. Basta wag lang nitong kontrolin yung buhay natin. Di ba? Ibig sabihin, may mga tao kasi na yung mga material na bagay ang kontrol sa buhay nila. Imbes na sila ang nagko-control sa kanilang mga material na bagay. Di ba? So yan po yung utos. Love not the world. Amen? Pangalawa, sabi niya, if any man love
the world, the love of the Father is not in Him. So ito naman, yung pangalawa, yung the conflict. Okay? Merong conflict of interest. Ibig sabihin, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa sanlibutan, ito ay magkaaway. Hindi mo ito pwedeng pagsamahin. So, habang minamahal mo ang Diyos, lalo mong kinamumuhian ang sanlibutan. At habang minamahal mo naman ang sanlibutan, lalo mong kinamumuhian ang Diyos. So, hindi mo pwede na mahal mo ang Diyos tapos mahal mo rin ang sanlibutan. Okay? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 5 verse 38, ang sabi niya, and you have not His word abiding in you. Ulitin ko po. And you have not His word abiding in you. Ang sabi ng Panginoon Hesus sa kanila, wala sa inyo ang salita ng Diyos. For whom He has sent, Him you believe not. Sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, kung nasa inyo lang ang salita ng Diyos, sasampalataya kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Dito sa mga Pariseyo na ito. Sipin niyo yung mga Pariseyo, mula pagkabata hanggang sa sila'y tumanda. Kumbaga, bahagi ng kultura nila ang pagmemorya ng salita ng Diyos. Bahagi po yun ng tradisyon nila, ng kultura nila. Yung magkaroon sila ng kaugalian na memoryahin yung mga salita ng Diyos. Pero sa kabila ng napakaraming salita ng Diyos na kanilang memoryado, hindi nila na isang puso. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, you have not His word abiding in you. Ang salita ng Diyos umabot sa isip nila, pero hindi umabot sa puso nila. They were, sabi nga, dahil makahaba ito, 1 foot short sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kabisado nila sa isip, pero hindi nila isinapuso. Kaya sabi sa kanila, hindi kayo sumasampalataya. And then sa verse 42, pakinggan po ninyo, but I know you, that ye have not the love of God in you. Nakita po ninyo, sabi ng Panginoon sa kanila, kilala ko kayo. Hindi lang, dahil hindi kayo nananatili sa salita ng, hindi nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, kasi wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung mga hindi sumasampalataya, the love of God is not in them. Wala sa kanila yung salita ng Diyos, wala sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya kung tayo patuloy natin pinagnanasahan ang salita ng Diyos, patuloy natin gustong mapuno at magtumapaw ang salita ng Diyos sa buhay natin at sa mga puso natin, ibig sabihin, yun din ang gusto natin sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tingnan po ninyo si Job. Di ba? Nung si Job, sinubok siya ng Diyos. Ang sabi ng Diablo, yang si Job, naglilingkod sa iyo kasi binigyan mo ng napakaraming mga material na bagay. Anong sabi ng Panginoon? Sige, sabi ng Panginoon, kunin mo lahat. Huwag mo lang siyang papatayin. Sabi ng Diablo, pag kinuha ko lahat, isusumpa ka niya. Eh, sabi ng Panginoon, proud siya. Sige, kunin mo lahat. Sabi niya, huwag mo lang siyang patayin. Sa isang araw, nawala yung siyang niyang anak, nawala lahat ng kariya-riya niya, pati yung mga katulong niya, tinalikuran siya, pati yung mga kaibigan niya nakatali. Kung ano-ano ang ginakusa sa kanya. Ang sabi sa kanya ng mga kaibigan niya, pinaparusahan na ng Diyos sa naranasan mo, siguro may ginawa kang masama. Hindi nila alam na sinusubok lang siya ng Diyos. Hindi nila alam na, kumbaga, sa pananalita natin, napagtripan siya ni Satanas. Sabi ni Satanas, pinaglilingkuran ka lang yan kasi pinagpapaalam. So, nung kinuha ng Diablo ang lahat sa kanya, sa loob ng isang araw,
isipin nyo siyang naanahan na wala sa kanya, di ba? Sister Margie, ilan yung anak mo? 3? 4? 4. Kunin yung isa, payag ka. Di ba? Ayaw ni Sister Margie, di ba? Paano pa yung mawala yung siyang anak? May 3 pa naman sis ko sakali. Ayaw pa rin, di ba? Kuya Jun, ilan anak mo? 6, kunin natin isa. Gusto mo, ayaw din, di ba? Si Job, yung kapatid, siya na anak sa isang araw. Ang natira lang sa kanya, sino? Yung asawa niya. Ano pong sabi ng asawa niya? Sa sobrang sakit, sa sobrang tindi, bigat, ang nasambit na lang ng kanyang asawa, isumpa mo na yung Diyos mo, tapos mamatay ka na rin. Yun ang sabi ng asawa niya. Pero anong sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Bakit? May karapatan ba yung Diyos na kunin yung kanyang binigay? Meron. Amen? Ano bang bagay na meron sa buhay natin na hindi binigay ng Diyos? Wala. Lahat sa buhay natin galing sa Diyos. Tama? Lahat ng tinatangkilik natin, lahat ng nahawakan natin, lahat ng nakikita natin, pati na yung hindi natin nahawakan, katulad ng hangin natin hinihinga. Di ba? Galing sa Diyos. Di ba? Kaya yung hangin pa lang mapalad na tayo na tinatanggap natin yan. Yung iba, kahit may baga, kahit maraming hangin, hindi makahinga. Di ba? Mga galos na, hindi makahinga ka. Hindi ka makahinga, daming hangin, di ba? Ano nangyayari sa'yo? Di ba? O ito, ipunin ko. Huminga ka. Wala pa rin. Di ba? Yung iba, lalagyan ng oxygen, nahihirapan pa rin. Bakit? Pagka sinasara na ng Diyos, yung main valve, para makalanghap ka ng hangin niya, hindi mo na malalanghap yan. Di ba? Kahit suksok pa yung oxygen dyan. Di ba? Yung iba, sasaksakan pa yung makina. Di ba? Nakakita na kayo gano'n? Ilang beses na nakaranas ng ganyan. Sa ospital pala, pagka lalo ng COVID, di ba, uso yan, yung sasaksakan ng tubo, yung mga nako-COVID para makahinga. Pag pala sinusukan yung kamag-anak mo ng tubo na gano'n, tapos namatay siya, hindi pa natatanggalin ng ospital yun. Ang magtatanggal pala yung isa sa kamag-anak. Oo. Kaya yung iba, hindi na nila pinapalagyan ng gano'n. No? So, dahil si Job, mga kapatid, yung puso niya, wala dun sa mga bagay na nasa paligid niya. Yung puso niya nasa Diyos. Amen? Kaya kahit yung mawala lahat ng bagay sa kanya, ang sabi niya, purihin ang Panginoon. Lord, makapag po kayo sa akin. Amen? Maging katulad po nawa kami ni Job. Amen? Kaya mga kapatid, napakagandang halimbawa nito. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kitang-kita sa buhay ni Job yung pag-ibig sa Diyos nasa kanya. Ang wala sa kanya, yung pag-ibig sa sanlibutan. Sabi nga niya sa asawa niya, sabi niya, kung magsalita ka, para kang hangal. Sabi niya, you are talking like the heathen. Sabi niya, ibig sabihin, nagsasalita ka katulad ng mga walang Diyos. Katulad ng mga walang pagkilala sa tunay na Diyos. Yun ang sabi ni Job sa asawa niya. Ang Diyos ang nagbigay, sabi niya, ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pumasok ako sa sanlibutan ito na nakahubad. Lalabas ako sa sanlibutan na ito na nakahubad. Ang sabi ni Job. And then, pangatlo, at panghuli, the contrast. No? So, yung pagkasalungan. Ang sabi niya, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, nakita natin yung contrast, mga kapatid. Itong lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, ito po ay mga bagay na sumasalungat sa Diyos. Yung
pagnanasa ng katawan, ng laman, at pagnanasa ng mata, yan po sabi niya ay sa sanlibutan at hindi sa Diyos. Kaya napakahalaga na hindi ibig sabihin, wala na tayong mga bagay na ito. Meron pa. Dahil nandito pa po tayo sa laman, ramdam na ramdam po natin yan, mga kapatid. Ang sinasabi rito ni San Juan, paglabanan mo natin yan. Sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Panginoon. Sa magitan ng pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung nananahan tayo sa salita ng Diyos, katulad ng binanggit kanina, therefore we are strong. Malakas tayo at lumalago tayo. At kung tunay tayong may pagkilala to Him who is from the beginning, sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, may kakayahan tayo na malagpasan ito. Ibig sabihin, kaya natin itong malagpasan. Though we cannot overcome all this in a perfect manner, but most of the time, dapat na-overcome natin. Amen? Ibig sabihin, hindi perfect yung pag-overcome natin. May time talaga na magagapit tayo. But dapat habang lumalago tayo sa Panginoon, dapat mas madalas yung na-overcome natin itong mga bagay na ito. Okay? Ito yung tumukso kay Eva doon sa Genesis chapter 3. Ang sabi niya, nung tinignan niya yung prutas, pagkatapos siyang tuksuhin ni Satanas, sabi niya, nakita niya yung puno na maganda, katakam-takam, at nakita niya na ito ay masarap, nakakabusog. At nakita niya na ito ay magbibigay ng katalinuhan sa kanya. Ano yun? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ganon din po kay David. Nung kasalukuyang nakikipaggera yung Israel. Tapos si David nandoon sa palasyo. Umakyat siya doon sa palasyo niya. At doon sa palasyo niya, tumingin-tingin siya, nakakita siya ng babaeng naniligo. Si Jezebel. Bathsheba, sorry. Si Bathsheba. At nung nakita niya si Bathsheba, ay pinagnasaan niya, lust of the eyes. And then, ginusto niyang makasama, lust of the flesh. At nung nakasama niya, ipinagkaila niya, o pinagtatakba niya yung nagawa niya, pride of life. Nakita mo ninyo yung sistema, mga kapatid? Parehas po, ito po yung ginagawa ng diablo palagi para tayo ay ilaglag at ihulog. Para tayo ay kanyang tisurin. Kaya, mga kapatid, huwag tayong maglagay sa ating mga mata ng mga bagay na hihila sa ating pababa. O kung meron ng mga bagay dyan sa ating harapan, tumalikod na po tayo, umalis na po tayo. Lalo na sa mga cellphone natin, sa mga gadgets natin. Minsan kung ano-anong lumilitaw dyan, Kaya kailangan mga kapatid, babantayan po natin dyan. Gawan po natin ng paraan para maiwasan po natin yan. Okay, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 2 and verse 10, whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy. So, ang sinasabi rito, nung mangangaral, lahat daw na nakalugod sa kanyang mata, sa kanyang puso, hindi raw siya nagpigil. Okay? So, nakita mo ninyo, anong sabi niya? Lahat ito ay walang kabuluhan. Sa Proverbs chapter 23, verse 33, sabi niya, thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. So, ito po yung normal na bagay sa isang tao, pero pag tayo na sa Panginoon, mga kapatid, hindi na po marapat yung ganitong bagay. Tingnan ninyo ang sinabi ni David. Psalms 101 verse 3, I will set no wicked thing before my eyes. Hindi ako maglalagay sa aking paningin ng karumalduman. Hindi ako maglalagay sa aking paningin ng hindi maganda. Tingnan mo ninyo sa yung ibang mga tao, di ba? Minsan sa tindahan may napaskil na larawan na halos naka-expose na yung katawan. Tama? Minsan may mga bahay din ganyan sa loob ng bahay nila.
Yun ang display niya sa loob ng bahay. Mga kapatid, ang sabi ni David, I will set no wicked thing before my eyes. Kaya kahit yung mga napapanood natin sa TV o sa mga pelikula, dapat iniingatan din. Minsan, kilig tayo dun sa mga love team na pero pinopromote nila is what? Sex before marriage, di ba? Which is salungat sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi niya, I will set no wicked thing before my eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave unto me. So kung tayo man po'y mahulog sa bagay na yan, again, dapat tumakbo agad tayo sa Panginoon, magsisi tayo, confess our sins, at humingi tayo ng kapatawaran. Once na hindi natin ginawa yun, ibig sabihin, nagmatigas tayo, pinagtatakpan natin, we pretend that we are doing anything against God. Minsan may mga kasama ko tayo matagal na wala dito. Tapos, paminsan-minsan dadalo sila. At pag dumalo sila, para bang hindi sila nawala ng matagal. Ano po? So, hindi ko alam bakit dadalo sila. Tapos, hindi na naman sila dadalo. Ano? But, yung ganong kalagayan, mga kapatid, hindi yung maganda yun. Amen? Hindi yung maganda yun. Dahil, sigurado, pag hindi ka dumadalo ng matagal, kung ano nang ginagawa mo sa sanlibutan, tama? Nawawalan ka ng accountability sa Diyos, tama? Hindi ka tulad pagka nagpapatuloy ka sa Panginoon, tapos may nagawa ka agad-agad, guilty ka. Agad-agad, naramdam ka agad yung pagkilos ng Diyos. Pero pag matagal na wala, abay nagkakakalyo na yung puso mo at yung pag-iisip mo, kahit ano nang ginagawa mo, hindi mo na maramdaman yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng iba. Okay? Kaya, dapat lang mga kapatid, pag tayo nahulog, tumakbo agad tayo sa Panginoon. Amen? Pag hindi tayo tumakbo agad sa Diyos, ito yung pride of life na pinapakita natin sa Diyos. Hindi marapat na tayo ay nagmamatigas sa harap ng Diyos. Dapat lagi tayo magpakumbaba at magpasako, lalo na sa oras ng pagkakamali at sa oras ng kasalanan. Kapag hindi tayo nagpapakumbaba sa Diyos, anong sinasabi natin? Lord, okay lang ako. Tsaka lang pumasok pagka talagang hindi ko na kaya. Lord, kaya ko to. Diyan ka lang. Ganun yung sinasabi natin. Lord, sa tingin ko magaling ako rito bayaan mo muna ako. Tatawagin na lang kita pag kailangan kita. So, hindi mo tama yun, kapatid. Amen? And lastly, sa verse 17, ang sabi niya, then the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abides forever. So, tandaan natin, kapag ang pag-ibig natin ay nakalagak sa sanlibutan, ito'y nakalagak sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang mundo ay lumilipas. Ang mundo ay papunta sa kapahamakan. Hindi katulad pag ang ating pagmamahal ay nakalagak sa Diyos at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Sabi niya rito, but he that doeth the will of God abides forever. So, huwag natin itapon ang ating buhay sa sanlibutan. Amen? Itapon natin sa Diyos. Itapon natin sa pagsunod sa Diyos. Itapon natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito ay walang hanggang bagay. At ang mga walang hanggang bagay ay para sa mga tumanggap sa walang hanggang buhay. Nung tayo sumampalataya sa Panginoon, natanggap natin yung walang hanggang buhay. Amen? Yan ang pangako ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So lahat ng sumasampalataya, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, kailan po natin ipapamuhay yung buhay na walang hanggan? Pag tayo ay namatay na, hindi po. The moment na tinanggap natin yung buhay na walang hanggan, we should be living our eternal life at that point in time.
So dapat ngayon pa lang ipinamumuhay na po natin ang buhay na walang hanggan. Eternal life begins in this life. Eternal life begins at the point where we receive faith in Jesus Christ. Eternal life begins at our second birth. Eternal life begins nung tayo po ay nakatanggap ng spiritual resurrection. Hindi mo kailangan mamatay para simulan ang pamumuhay sa buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon pa lang, ipamuhay na po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya sa Ephesians chapter 2 and verse 1, "And now He has quickened you who are dead in sins and trespasses." Sabi niya, at ngayon kayo ay binuhay, kayong mga patay sa inyong pagkakasala at pagsalangsang. So, ibig sabihin, dahil tayo binuhay, ay mabuhay na tayo sa buhay na ito. Ito ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa mga kapatid na nakaluluhod sa Diyos. Kasalungat ng pagmamahal sa sanlibutan. Tayo kung lahat ito ngayon. Lord, maraming po salamat sa inyong mga salita. Maraming po salamat sa inyong mga paalala. Patawarin niyo po kami sa maraming pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng pagmamahal sa sanlibutan at tinutokso pa rin ng Diablo at ng mundo na magpatuloy sa pagmamahal sa sanlibutan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy mapanagumpayan namin itong mga bagay na ito, lalo sa kapag ninyo at biyaya, at kami magpatuloy sa pagmamahal namin sa inyo at sa mga kapatid. Salamat po, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope kayo pinagpala ng salita ng Diyos, mga kapatid.